Benjo, ano po ang inyong saloobin po dito sa sinabi po ng EDCO na iriribisa yung polisiya supposed to be na no child should be left behind. Ngayon po, kung hindi nararapat na ipasa, dapat po umulit. Kayo po, meron ho bang unwritten rule na hindi talaga kayo nagbabagsak ng bata maski na hindi karapat-dapat dahil mas maraming gawain para sa isang guro kung ibabagsak niya ang isang estudyante? Yes, Pampat, no? Gusto ko pong ilagay din doon sa pinaka-konteksto nitong usapin po na ito kasi ang lumalabas ay mass promotion ititigil ng DepEd. No? Yes. Which is tama rin naman. No? Ang binabagig din ay hindi na pwedeng ipasa yung mga bata na hindi nakuha yung expected competencies po. No? Tama rin naman po yan. Po, no? Ngayon, ang medyo masakit lang para sa amin dito, parang ang nailalagay, no? Bibigay yung sisi sa mga guro, no? Kasi bakit daw ipinapasa, hindi naman pala natuto. No? So marami pong factors, no? Kung bakit hindi natuto yung mga bata o bakit hindi nakuha yung inaasahan po natin na dapat natutuhan ng mga bata. Ang dami po niyan. Hindi lang ito simpleng matter ng education. It's a social matter po. No? Yung mga bata natin na hindi kumakain bago pumasok, na wala silang mga libro sa bahay, hindi sila natutulungan ng kanilang magulang. No? And of course, the situation in our classroom. So napakahirap po talaga na makapag-aral given that conditions. No? Yes. And mahirap din para sa aming mga teacher na makapag-turo. Especially po, Mampat, kasi ang pinag-uusapan natin dito, lalong-lalo na, yung nasa key stage 1, yung mula kinder hanggang grade 3. Kasi diyan nagkakatalo Kapag hindi natuto magbasa yung bata, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na, yes po. At hindi na siya matututo ng ibang mga lessons, diba? Dahil nakabase sa pagbasa rin yung ibang mga subjects, history, mathematics, science, of course. So, ganun po. Ngayon, tungkol po din yung sa inyong tanong, pasensya na, medyo kailangan nating banggitin yung context. Tungkol doon sa inyong tanong, bakit naman ipinapasa ng mga teacher? Tama rin naman po yan. Lahat po ng teacher ay magsasabi na napakahirap ibagsak yung bata. Unang-una, siguro i-consider din natin yung pagiging napakamababait ng mga teacher natin. Napakataas ng consideration, ay kiusap yung nanay minsan, umiiyak yung mga bata, di ba? Pero hindi yun yung basis para ipasa. Ang sinasabi lamang naman po namin dito, actually kapag siya medyo hindi yung bata ay hindi nakakuha ng inaasahan po nating pagkatuto, meron po tayong mga intervention, meron po tayong remediation, meron tayong, in fact, in the past, meron pa nga tayong mga summer class. Ngayon, meron na tayong mga yes, oo po, aral program. Diba? Yung aral program natin ay pangalawang taon na. Nung nagsimula ito, wala pa nga tayong batas. So, dire-diretso po ito. Hindi po ito, hindi po naman to na nakakaligtaan ng ating mga guro. But going back again, doon sa basic question na bakit nakakapasa. Pag binagsak po yung bata, yung teacher ang masisisi. Yung teacher yung sasabihan na bakit hindi po ginawa ang lahat. So, ibig sabihin, ikaw may kasalanan. Magkaka-epekto yan. Magkakaroon yan na epekto doon sa performance ng teacher at ng eskwelahan mismo. At in most cases, especially in the past po, ay yung mga teacher ang magtuturo doon sa mga bata. Binagsak mo yung bata dahil hindi nga natuto. Babalikan na yan sa summer. Ikaw ang magtuturo niyan. May mga gayon po. So, well, the most convenient then, perhaps, is ipasa na lang. To promote. Yung bata. After all, may teacher naman siya sa grade 1. Sa grade 2, may teacher ipasa sa grade 3. Ipasa na lang yung problema sa kanya. Opo.